Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa linggo yung moon sighting, inshallah, siyempre mag-a-announce ang mufti ng Bangsamoro, si Sheikh Abdurrauf Jalani. At dahil malapit ay Ramadan, inshallah kuha pa tayo ni isa pang topic tungkol sa Ramadan at kunin na natin ito inshallah. Nubadun fis siyam. Yan, yung pinamigay ngayon inshallah. Pagbubuod sa pag-aayuno. So unang nabanggit, as-siyamu huwa ta'abudu lillahi ta'ala bitarkil mufattirati min tulu'il fajri ila gurubi syams. Ang pag-aayuno, ito ay pagsamba kay Allah sa pamagitan ng pag-iwan sa mga mufattirat. Mufattirat, ibig sabihin mga nakakasira ng pag-aayuno mula sa pagdating ng oras ng Fajr. At ang tinutukoy nga rito siyempre na oras ng Fajr, yung mismong Fajr, yung Fajr Thani, yung pangalawang Fajr, at hindi yung Fajr al-Awwal na Fajr al-Kadib o sinungaling na Fajr, kumbaga. Kasi sa umaga, mangyayari na liliwanag at magdidilim muli. Yun yung Fajr al-Awwal. Yung Fajr Thani na tinatawag, ito na yung pagliwanag na unti-unting sumisikat na talaga ang araw. Ito na yung panahon na sumisikat talaga ang araw. Ba't nandyan? Doon ba tayo sa unahan, sa umpisa? Yan. Nandyan yung binabasa ko. Yan, page 1. So nga, ang pag-aayuno, ito ay ang pagsamba kay Allah sa pamagitan ng pag-iwas sa mga nakakasira ng pag-aayuno mula sa oras ng Fajr hanggang sa paglubog ng araw. So sinasabi rin dito, siyamu Ramadan, ang pag-aayuno sa Ramadan, ahadu arkanil Islamil azima. Isa ito sa mga dakilang haligi ng Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, itinatag ang Islam sa 5 haligi. Shahadati an la ilaha illallah, ang pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, at syempre kasama na rin dito, anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis salah, ang pagtataguyod ng salah. Wa itaiz zaka, pagbabayad ng zaka. Wa sawmi Ramadan, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Wa hijjal baitil haram, at hajj patungo sa Baitul Haram, ang Kaaba. Sumunod na bahagi, an-nasu fis siyam, ang mga uri ng tao sa pag-aayuno. At tinukoy dito yung 10 uri ng mga tao, pagkakahati-hati nila sa iba't ibang kanilang mga kalagayan sa Ramadan o kahit sa iba pang mga araw ng pag-aayuno. So unang uri ng tao, as-sawmu wajibun ala kulli muslimin baligin akilin qadirin muqimin. So meron dito tinukoy na 5. Obligado ito sa Muslim na nasa hustong edad, na may matinong pag-iisip, may kakayanan at mukim, hindi naglalakbay. At syempre, may iba pang dinadagdag dito na mga kondisyon. Doon nga sa syurutu wujub, yung khalin an mawani, na siya ay walang anumang katangian na nagbabawal sa kanya na mag-ayuno. Wala siyang haid at wala siyang nifas. So lahat ng ito ay obligado na mag-ayuno. Ibig sabihin, lahat ng nagtatangan ng 5 katangian na ito ay obligado na mag-ayuno. Muslim na nasa hustong edad, na nasa matinong pag-iisip, may kakayanan at hindi naglalakbay, obligado na mag-ayuno.
So, ibig sabihin ng kafir, hindi obligado mag-ayuno. Kahit siya pa ay balig, akil, kadir, at mukim. Kailangan kompleto itong 5. Halimbawa, merong Muslim, wala naman siya sa hustong edad. Kahit siya pa ay akil, kadir, at mukim, hindi rin obligado sa kanya ang pag-aayuno. Dahil nga dun sa natalakay natin sa Dalilot Talib, maaring ang mumayyiz ay sahih ang kanyang fasting. Tanggap ang kanyang fasting, insha'Allah. Pero may reward ba? Yun nga, hindi natin maaring mapagtibay exactly na merong reward kasi nga, hindi naman siya mukallaf. Diba? Rufi al-kalamu an thalathin, iniangat ang panulat sa 3 tao. An-naimu hatta yastaykid, ang tulog hanggang sa magising. Al-majnunu hatta yafik, ang baliw hanggang sa ito'y tumino. Was-sabiyu hatta yablug, at ang bata hanggang sa siya ay magbinata o magdalaga. Akil, so syempre ganun din. Halimbawa may Muslim na nasa hustong edad, may kakayanan at hindi naman naglalakbay, pero siraulo, hindi man siraulo, baliw, kumbaga. Meron siyang sakit sa pag-iisip. Kahit ito pa ay pagkaulyanin, basta ang kanyang sakit sa pag-iisip na ito ay nakakaapekto sa kanyang kakayanan na mag-ayuno o magniya o makapag-desisyon, makilala ang tama at mali, hindi siya may tuturing na akil. Okay? Kader may kakayanan. Kung yung tao walang kakayanan, mahirap sa kanya mag-ayuno, edi hindi rin magiging obligado sa kanyang pag-ayuno. Meron siyang lagnat, meron siyang trangkaso, pwedeng hindi siya mag-ayuno sa araw na yon, mag-ayuno siya sa ibang araw, babayaran niya yon. Yung may sakit na malala, kailangan niyang uminom palagi ng gamot, o kaya makakasama sa kanyang kalusugan ng fasting, lalala ang kanyang sakit o tatagal ang kanyang paggaling dahil sa fasting, pwede siyang hindi mag-fasting. Pero yung tao na hindi talaga gagaling, pwedeng hindi na talaga mag-fasting kahit kailan, magbabayad na lang siya ng fidya. At yung mukim, pwedeng mag-fasting ang mukim bilang sunnah. Pero yun nga, ibig sabihin kapag di siya nag-fasting, ay yung musafir pa lang. Musafir pwedeng mag-fasting bilang sunnah. Pero kung di siya magpa-fasting, meron dahilan na hindi siya mag-fasting at katanggap-tanggap ito at wala siyang kasalanan, insha'Allah. Wala siyang kasalanan. Pangalawa, al-kafiru la yasum wa la yajibu alayhi kada as-sawmi ida aslam. Ang kafir ay hindi nag-aayuno at hindi rin uutusan na mag-ayuno at hindi obligado sa kanya na pagbayaran ang mga araw na hindi niya napag-ayunuhan kapag siya ay nag-Muslim. Kapag siya ay nag-Muslim. Tinutukoy dito yung mga nakalipas na araw ng mga buwan ng Ramadan na hindi pa siya Muslim, hindi niya kailangan pagbayaran. Kung meron man siyang pagbabayaran, halimbawang siya ay nag-Muslim sa araw, sa mga oras ng pag-aayuno sa Ramadan, siyempre hindi niya naman nakumpleto yun. Yun ang pagbabayaran niya. Pero yung mga nakalipas na taon, hindi na kailangan pagbayaran. Dahil hindi rin naman siya, kumbaga, masasabing kabilang doon sa mga wajib sa kanila ang mag-ayuno. Okay? Di ba doon sa shurut wujub, yung Islam, yung bulog, yung akal, at yung kudrah. Yun yung natukoy na kondisyon ng pagiging obligado ng pag-aayuno. At iba pa yung shurutus seha. At dito na yun matatalakay din sa number 3. Yung sagir, as-sagir alladhi la yajibu alayhi as-sawm lakin yu'mar bihi li ya'tadahu. Ang bata na wala pa sa edad ng pagbibinata o pagdadalaga ay hindi obligado na mag-ayuno pero maaring utusan na mag-ayuno upang siya ay masanay. Katulad lang din sa sala. Kapag umabot sa edad na 7 taon ng bata, utusan na ito na magsala. At sa 10 taon, maaari na itong paluin kung ayaw nito magsala bilang pagdidisiplina. Number 4, al-majnun la yajibu alayhi as-sawm
walal it'amu anhu wa in kana kabiran wa mitlahul ma'tuh alladhi la tamyiza lahu. Ang baliw ay hindi obligado sa kanila ang mag-ayuno. At wala ring fidya para sa kanila. Kasi originally, wala silang obligasyon na mag-ayuno. Dahil wala sila nung akal. Ngayon siguro itatanong nyo, anong pinagkaiba? Bakit yung baliw walang fidya pero yung may sakit na hindi nagagaling may fidya? Samantalang ang kudra at yung akal pareho namang kondisyon, syurutu wujub. Ang pinagkaiba nila, yung hadith. Yung rufi al-kalamu ang thalathin, yun ang pinagkaiba nila. Itong tatlo na ito, pero may kinalaman lang talaga dito sa fasting, yung bata at yung baliw. Wala silang fidya. Wala silang fidya. Pero yung may sakit na hindi nagagaling o kaya malala ang kanyang sakit na nakakaapekto sa kanyang fasting, meron siyang fidya kasi wala namang nabanggit na hindi siya tutuusin sa pag-aayuno o ano pa mang gawaing pagsamba. Pero yung bata at yung baliw, wala talagang ililista o itatala sa kanila. Kaya walang fidya. Naintindihan nyo? Wala silang taklif. Hindi sila mukallaf na mag-ayuno. Yung baliw. Pero yung tao na may sakit, originally, yun nga, wala naman siya sakit, tapos nagkaroon siya ng sakit, halimbawa. At syempre, wala nga siya dun sa mga nababanggit dun sa dalil, sa hadith, na sila ay hindi nga mukallaf, kaya ganon. May fidya, ang may sakit na hindi makapag-ayuno, ng tuloy-tuloy na hindi makakapag-ayuno. Pero yung baliw ay walang fidya dahil hindi talaga sila mukallaf. So yung baliw, ito man ay pagkabaliw dulot ng, hindi naman pagkabaliw, kumbaga ito man ay, sabihin na nating mental illness, dulot ng katandaan. Ba, may dementia, schizophrenia, yung pagiging ulyanin, dulot yun ng katandaan, so kabilang na yun doon sa kawalan ng akal ng tao. At yung ma'tu, yun na nga yung ulyanin, o basta meron siyang mental illness, na nawawalan siya ng kakayanan sa tamyiz. Yung tamyiz, ang kumilala ng tama at mali, may tuturing siya na kabilang sa mga walang akal o kabilang sa mga baliw. So dito, nilinaw yung usapin na ang tinutukoy dito na, kumbaga, nakawalan ng tao ng akal ay yung kakayanan na makilala ang tama at mali at syempre makapag-intensyon. Kaya hindi mukallaf ang baliw. At yun din yung isa pang pinagkaiba. Bakit yung may sakit may fidya at yung baliw walang fidya? Yung may sakit pwede makapag-intensyon. Naintindihan nyo? Yung baliw hindi nakapag-intensyon yun. Panlima, al-ajizu anis-sawmi lisababin daimin kal-kabiri wal marid maradan la yurja bur'uhu yut'imu an kulli yawmin miskinan. Ito yung fidya. Para sa sino man na mahirap para sa kanila ang mag-ayuno. Sa kadahilanan na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na dahilan, ibig sabihin hindi mawawala. Ang kanilang sakit na nagpapahirap sa kanila na mag-ayuno ay hindi mawawala. Hindi katulad ng trangkaso, hindi katulad ng lagnat na mawawala. Eto la yurja bur'uhu, hindi na inaasahan na siya ay gagaling pa. Siyempre, yung kabilang dito, yung matanda, hindi na yun babata. At ano pa mang sakit na, halimbawa, sasabihin ng doktor, hindi na talaga gagaling yan. Yung cancer, halimbawa, na kung magpapagutom siya dahil sa fasting, lalong lalala yung mga sintomas na nararamdaman niya sa katawan niya, maring hindi na sila mag-ayuno. Sila ay magbabayad ng fidya at ito ay katumbas ng kalahating sa
ng pagkain na normal na kinakain ng mga tao sa lugar na yon. Ang isang sa ay katumbas ng 3 kilo. So ang kalahating sa isa't kalahating kilo. So kung merong 30 days ng Ramadan, sa taon na yon, magbabayad siya ng 45 kilos ng bigas. 30 days times 1.5, 45, ganun. Kung susobrahan niya, walang problema. At pwede niya ito ibigay sa tao, iisang tao lang pwede. Kung gusto niya gawin niya tigwa 1.5 kilo, pwede rin. O kung pwede siyang magpakain, pwede rin. Papakain niya yung pagkain na luto sa tao, pwede rin. Inshallah, yun ang iba't ibang paraan ng pagbabayad ng fidya. So magbabayad siya ng fidya na isang nakalahating sa bawat araw na hindi niya mapag-ayunuhan. Okay? Pero syempre, ang tinutukoy dito na araw ng Ramadan na hindi niya mapag-ayunuhan yung mga araw na buhay siya. Kasi kung patay na siya, yung katulad ng palagi nating sample, merong tao na nagkasakit ng ika-20 ng Ramadan at namatay siya nung ika-28. Ika-20 nagkasakit siya, na hospital siya, hindi na siya nakapag-fasting. Inaasahan pa naman nagagaling siya. Okay? So 9 days yun, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Utang yun na fasting. Okay? Kung gumaling siya nung 29, babayaran niya na yun sa pagkatapos ng Ramadan. Kaso namatay siya nung 28. Namatay siya nung, sabihin natin 28 ng gabi. Sa 29:30, wala ning obligasyon sa kanya na mag-ayuno. Ibig sabihin, yung hadith, man mata wa alayhi siyam, sama anhu waliyuhu, sino man ang mamatay na meron siyang utang na pag-aayuno, mag-aayuno para sa kanyang tagapagmana o ang kanyang wali. So yung pag-aayunuhan ng anak niya halimbawa, 9 days. Yung 29:30 hindi na kasi patay na siya. Patay na siya. So ganoon din sa tao na ito, halimbawa na inaasahan na hindi na talaga siya gagaling. So halimbawa buong Ramadan, hindi talaga siya nag-fasting, namatay siya nung 28 ng gabi. So ang papakain lang niya, katumbas ng 28 na araw ng fidya. Hindi nakasama yung 29:30. Number 6, al-maridu maradan ta'iran, yantadiru bur'ahu, yuftiru in syakka alayhi sawma, wa yakdi ba'da bur'ihi. May sakit, dulot ng sakit na tarian, biglaan, kumbaga, basta nangyari sa kanya na nagkaroon siya ng sakit. At syempre dito naunawaan natin ito na yung sakit na maaring hintayin ang paggaling nito. Maaring hintayin o inaasahan na ito ay gagaling. Halimbawa nga, lagnat, trangkaso. Mga sakit na nakakaapekto sa pag-aayuno ng tao. Hindi porke may ubo ka, okay, yung ubo, sipon, hindi yun dahilan para tumigil ang tao sa pag-aayuno. Pero tinutukoy dito na sakit, na pwedeng hindi ka mag-fasting, yung sakit na nakakaapekto ito sa fasting. Na maaring lalala yung sakit o tatagal ang paggaling mo sa sakit na yon dahil sa fasting. O kaya yung fasting ang magdudulot ng sakit na yon, by ulcer mo, lalala. So maaring magpahinga ka muna, hindi ka muna mag-fasting sa mga araw na ikaw ay nagpapagaling. Lalong-lalo na kung payo ng doktor na matapat sa iyong kondisyon. Kasi nga, hindi siya magpa-fasting kung magiging pahirap para sa kanya ang pag-aayuno at babayaran na lamang niya ito pagkatapos ng kanyang paggaling. Kahit pag gumaling siya during Ramadan o pagkatapos na ng Ramadan. At syempre sa pagbabayad nga sa kada, hindi ka pwedeng magkakada sa Ramadan. Okay? Hindi ka pwede magkakada sa Ramadan. Di ba natalakay na natin sa Dalilot Talib? Halimbawa, may utang kang fasting, inabutan ka na ng sunod na Ramadan. Yung Ramadan na yun na unang araw, ang intention mo doon, ang araw na yun mismo, ang buwan na yun mismo, sa taon na yun mismo ng Ramadan.
Hindi mo intensyon na ito ay bayad sa Ramadan noong nakaraan na hindi mo napagbayaran. Yung utang mo nung nakaraan, bayaran mo yun pagkatapos na lang uli ng kasalukuyang Ramadan. Number 7, Al-hamilu wal-murdi idha syakka alayhima as-sawmu min ajli al-hamal aw ar-rida aw khafata ala waladayhima tuftirani wa taqdiyani as-sawma idha sahula alayhima wazal al-khawf. Ang buntis at ang nagpapadede ng baby, kapag naging mahirap para sa kanilang dalawa ang pag-aayuno dahil sa pagbubuntis o pagpapadede, o natatakot sila sa kanilang anak na pinagbubuntis at pinapadede, kasi posibleng magkakaroon ng epekto sa kalusugan ng nanay yung fasting, at gayon din kung anong kalusugan ng nanay, may epekto yun sa kalusugan ng anak. So maaaring hindi sila mag-fasting. So hindi sila magpa-fasting at babayaran na lamang nila ang mga araw nito kapag naging madali na para sa kanila ang pag-aayuno at nawala na ang takot. At sa babae nga medyo komplikado ito. Medyo komplikado kasi nga maaaring mangyari na yung babae buntis ng 1 taon, tapos hindi siya nakapag-Ramadan, nakapag-fasting ng Ramadan, tapos dumating sumunod na Ramadan, nagpapadede naman siya. Tapos dumating yung sumunod na Ramadan, pangatlong Ramadan, buntis na naman siya. So maaaring nagpapatong-patong yung utang niya. So pareho lang. Pag-aayunuhan niya kung kailan madali para sa kanya at wala na siyang kinatatakutan, pinangangambahan para sa kanyang kalusugan o kalusugan ng kanyang anak. Yung ibang mga scholar, katulad ng natalakay natin sa Dalilul Talib, at ito yung fatwa din ni Sheikh bin Baz rahimahullah, na kapag yung tao inabutan na ng Ramadan, yung sunod na Ramadan at hindi pa niya nababayaran yung utang niya lahat ng nakalipas na Ramadan, ang kanyang qada ay gagawin niya na may kasamang fidya. May kasama ng fidya. Pero syempre may nagsasabi rin na walang fidya dahil pare-pareho lang ito. Pero kung merong fidya, para sa akin mas okay kasi mas nararamdaman mo kumbaga yung bigat ng pagkukulang mo na hindi ka nakapag-ayuno, lalo na yung hindi naman buntis o hindi naman nanganak, tamad lang talaga na magbayad ng utang. So mainam din yung mag-fidya. Anyway, madali lang naman yung fidya. 1.5 kilong bigas sa bawat araw na hindi nabayaran agad na utang na Ramadan. 1.5. O magkano yung bigas ngayon? 40 pesos. Di 60 pesos lang gagastusin mo kada araw. Kasama yung kada, napaka-gaan, alhamdulillah. Pero yung balikan natin yung nakipagtalik sa araw ng Ramadan, nakipagtalik sa asawa sa araw ng Ramadan. O kahit hindi niya asawa, basta pakikipagtalik na, di ba? Ang mga tinukoy dun sa hadith, sunod-sunod. Hindi ibig sabihin yun mamimili ka kung ano yung gusto mo. Sunod-sunod. Una, pagpapalaya ng alipin. Pangalawa, fasting ng 2 buwan na sunod-sunod. Sunod yung pagpapakain ng 60 na may hirap. Hindi yon katulad nung pag-aakala ng iba, pwede kang mamili sa 3, hindi pwede. Kung may alipin ka, yun ang una mong gagawin, magpalaya ka ng alipin. Kung wala kang alipin, mag-fasting ka ng 2 months. Tamad ka mag-fasting, hindi naman pwedeng hindi ka magpa-fasting na magpapakain ka lang. Na kaya mo naman mag-fasting talaga, ang tinutukoy dito na walang kakayanan na mag-fasting, yung mahina ang kanyang katawan. Hindi yung tamad lang na mag-fasting tapos ayaw niya mag-fasting ng 2 months kaya magpapakain na lang siya ng sittuna o sittina miskinan, hindi pwede. Yun ay according sa priority at yun ang tamang pag-unawa doon sa kafara ng pakikipagtalik sa mga araw o oras ng pag-aayuno sa Ramadan. Number 8, al-mudtarru lil-fitri liinkadi ma'sumin min garakin aw harikin liyunkidahu wa yakdi.
Yung napilitan daw na magputol ng kanyang pag-aayuno upang magkaroon siya ng lakas, upang magligtas ng nalulunod o kaya ay nasa bahay na nasusunog upang iligtas ito, ganun din. Walang problema na putulin niya ito at bayaran na lang ito sa ibang araw. Number 9, al-haidu wan nufasa, la tasumani halal haidi wan nifas, wa taqdiyani ma fatahuma. Ang babaeng may buwan ng dalaw at pagdurugo matapos ang panganganak, haram sa kanila ang mag-ayuno, kahit gustuhin pa nila. Haram sa kanila ang mag-ayuno kahit gustuhin pa nila. Hindi sila magpa-fasting sa mga araw na yun at babayaran na lang nila sa ibang araw pagkatapos ng Ramadan, insyaAllah. Ngayon, natalakay natin nung nakaraan, yung babae bawal mag-fasting, di ba? Pero kung halimbawa gusto niyang mag-imsak, ayaw niyang kumain at ayaw niyang uminom pa rin, kasi halimbawa meron siyang mga anak at gusto niyang masanay yung mga anak niya na mag-fasting, so hindi maganda na yung bata, tinuturuan niya mag-fasting tapos siya kumakain, so mag-iimsak na rin siya. Pwede. Imsak, hindi siya kakain, hindi siya inom, pero hindi sa intention ng fasting. Hindi sa intention ng fasting. Number 10, al-musafiru in sha'a sama wa in sha'a aftar. Yun nga, ang musafir, kung gusto niya magfasting siya, kung ayaw niya, pwede rin. Pero ngayon, madali naman ang biyahe, alhamdulillah. Mabilis ang biyahe, aircon ng mga sasakyan. So, pwede mag-fasting, insyaAllah. Wa kadama aftarahu sawaun kana safarahu tarian kasafaril umrah am daiman ka ashabis sayarat al-ujra. So pagbabayaran niya ang kanyang hindi nagawa ng mga fasting, maging ito man ay biglaan na mga paglalakbay o hindi palagian na paglalakbay, kumbaga, katulad ng paglalakbay para sa umrah, o palagi ang paglalakbay katulad ng mga driver ng mga bus. Pero syempre yung driver na tinutukoy dito, yung driver na ang biyahe niya ay lumalampas sa hangganan na maituturing na safar, 80 kilometers. Pero kung tricycle driver ka, biyahe mo bayan lang kilat, hindi ka traveler nun. Kahit maka 80 kilometers ka pa kakabalik-balik, ha? Hindi ka lumampas sa hangganan ng iyong lugar. Bagawin nung kambal, paikot-ikot to ng kilat, bayan. Maka 80 kilometers. Kaskasero pa naman tong dalawang to. Ilang beses ko na ito nasasalubong eh. Bigla-bigla lang sisingit. Pag tingnan nyo rin yung kabilang linya kung may masasalubong ba kayo bago kayo mag-overtake. Mamaya niyan, sabihin ng mga tao, oh, dyan na naman yung kambal, Muslim pa naman yan. Muslim talaga, walang hiya. Nadamay pa kami sa inyong dalawa. Sige nga ha, yung tinutukoy dito, yung biyahe nila lumalampas talaga ng paglalakbay na 80 kilometers. Yung taxi, kahit taxi halimbawa o yung bus, ganun. Kaya si Ahmad, sabi ko kay Ahmad, kahit nagpapaikot-ikot ka rito sa Langsang, akit ka dito ng Kalumbuyan, kung saan ka makarating, hindi pa rin siya traveler. Hindi pa rin siya traveler. Sa inga fayuftiruna insya'u madamu fi gayri baladihim. So sila ay maaring hindi mag-ayuno hanggat nandun sila sa ibang lugar na hindi naman nila lugar ng residence, alhamdulillah. Okay, so karagdagan dito, yung musafir, di ba hindi nagpa-fasting? So, ibig sabihin, yung musafir, pwede rin siyang makipagtalik at kapag nakipagtalik siya, hindi siya magbabayad ng kafara. Kasi wala, originally hindi naman talaga siya nagpa-fasting. Naintindihan nyo? Nilinaw ko lang kasi para maunawaan natin yung kaida dito. Ganun din yung may sakit. May sakit, halimbawa makikipagtalik siya, ganun din, wala siyang kafara kasi originally hindi naman talaga siya nag-aayuno. Huwag lang magsakit-sakitan. Okay? Alam nga naman kayong dalawa mag-asawa, pareho may sakit. Pareho naglalakbay siguro, pero pareho may sakit. Siguro kung pareho silang may cancer, ganun, tapos nagtatalik pa sila kahit araw ng Ramadan, walang kafara, okay? So nilinaw ko lang para yun nga, makita natin na yung mga ahkam sa Ramadan ay magkakasalabat, magkakaugnay sa isa't isa
Alhamdulillah, importante sa tao yung tamang pag-unawa sa mga ito nang sa gayon ay ma-apply nila inshallah. Tas isa pa, sa Ramadan, yung susundin nating oras, yung dito na, yung orasan na yan ha. Kung halimbawang adan na dun sa Muslim Pro, o halimbawa adan 6:14 sa Muslim Pro, tapos dyan 6:15, yan na yung sundin mo. Yan na yung susundin natin ha. 1 minuto lang naman, patawarin nyo na. Okay? Ang babantayan nyo dyan, yung oras niya mismo, yung system time niya. Kasi minsan late ng 2 minuto, di ba? Pero yung mga oras nung kada bawat sala, kahit wag niyo nang galawin yun, kasi may sariling yan eh. May sarili naman niyang programming. Mamaya magtampo yan. Hayaan nyo lang siya, yung oras niya may programming naman. Ang babantayan niyo lang yung oras niya. Anyway, yung oras naman sa cellphone, laging tama yan inshallah. Kasi sumusunod yan doon sa oras sa telco. Sa signal ng globe, halimbawa. Yun yung babantayan nyo na lang dyan. Matatapat siya sa tamang oras, inshallah. Pero yung oras ng bawat sala, kahit huwag nyo na bagu-baguhin, para pare-pareho tayo ng tinitingnan na oras, inshallah. Sa tutuloy natin ito bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.